Okay. Good evening, good afternoon, good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. So, mayroon akong gustong iparating para sa lahat ng subscribers, followers, commanders of Filipino Guerrilla Forces, staff officers, and members, and lahat ng nagtitiwala sa amin ni Supremo. Pagdasal natin ang kapayapaan sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Idasal natin na sana magkaroon ng graceful exit ang ating Pangulong Marcos Jr. Yun ang hinihiling natin para walang dugong dadanak. Malapit na ang paghusga ng taong bayan at ng ating Panginoon. Mahal na Pangulo, nananawagan kami ng Filipino Guerrilla Forces at lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Mas maganda pa ay magkaroon ka ng magandang paglisan sa Malacanang. Para ang mailagay ka sa history na tinanggap mo ang iyong kapalaran. Huwag ka mailagay sa history na the worst president of the Republic of the Philippines. Pumili ka lang sa dalawa. Maging worst president in the Republic of the Philippines in the history, or you will be make in the history that you accept your failure in leading the country. Yun yung aming panawagan. Ngayon mga sambayan ng Pilipino, nananawagan kami ni Supremo na manindigan tayo para sa katotohanan, sa tama lamang. Ayaw natin ng korupsyon, ayaw natin abusado, ayaw natin nilalapastangan ang ating batas, at lalong-lalo na ayaw natin ng mga adik sa Pilipinas. At yan ay isang mortal kong kaaway at namin ni Supremo. So ang lahat na yan yung ating i-solve sa bansang Pilipinas. Hindi Marcos, hindi Duterte ang problema sa bansa, kung hindi ang sistema na nanaig sa ating bansa. Sistemang politika. Yung sistemang politika, aalisin natin yan, babaguhin natin sa kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Number 1 na unahin natin dyan, yung COMELEC, yung BI, the COA, justice system, normal in politics, babaguhin natin, etc. At kung ano ang dapat nating baguhin. Dahil sa sistemang politika, kaya magulo ang ating bansa. Walang gulo kung maayos ang sistema ng politika. Marcos Duterte, nagkataon lang sila yung panahon na magulo ang ating bansa. Pero sabi ko nga uli, ang problema ng bansang Pilipinas ay sistemang politika. Yun yung aalisin natin. So, nananawagan ako na sana naman patulogin nyo rin ako at sana naman pagpahingayin nyo rin ako. Sa totoo lang, anong oras na ngayon? Oras ay alas 6:32. Magmula nung magising ako ng alas 7 ng umaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa tapos ang lahat ng aksyonan ko. May kasamang marites, may kasamang nonsense chat. Yung nonsense chat kasi kuminsan, pag hindi mo pinansin, magtatampo sila. So ang iba, nasasagot ko sila after 3 days, after 4 days, or 5 days. Kasi hilirila, ang pina-priority ko tinitingnan, yung mahalagang mensahe. Anong mensahe? Yung kapakanan ng Filipino Guerrilla Forces at ang ating bayan. Yun yung ating, pati naman yung sa intelligence, sa akin ang report. Pati ba naman yung ilang beses natin inuulit na recruitment, paano sumali, sa akin pa rin.
Minsan may makulit, nabigyan na minsan ng konting halaga, uulit pa, kukulitin ka pa. Na para bang obligasyon ko na silang bigyan. Isaan ako kuha ng pundo. Yung binibigay sa atin, kumbaga sa pangailangan natin para magtagumpay tayo, yung nakakarating kay Supremo, na ako ang nagki-clear. Ano? Kulang pa. Kumbaga sa requirements natin, sa mga marites dyan, yung mga walang, kung sino pa yung walang ginagawa, yung pa ang mga marites, yung pa ang mga makukulit, yung mga may naitutulong, silent lang. Dito ang problema. Yung kailangan nating pera na nakarating, yung pera at sa yung nakakarating sa amin, kumbaga sa percentage, yung 1% hahatiin mo pa yon ng sabihin natin sa 0.0 30%. Wala pang 1% yung perang hawak natin. Tapos kung magsalita kayo, akala mo napakalaki. Tinitipid na lang natin. Mayroong makulit. Kanina nga, na-high blood ako eh. Halos gagawa ng drama para kailangan ng pera. Saan tayo kukuha ng pera? Isinisilipan na nga tayo sa pera eh. Napakaliit na halaga. Sa totoo lang, alam ng Panginoon yan na ang halaga, ako na nga naawa o nahihiya kay Supremo sa aking pangailangan para lang maayos ko at makapag-ikot ko kung ano mga contract. Nagbubunot pa ng sariling pera ni Supremo. Tapos ngayon sisilipin nyo na kayo na mismo wala kayong ginawa. Nabigyan kayo, wala kayong nagawa. Dahil nandiyan kayo nakaupo, nakatingin. Yun na yung gamit ninyo. Siguro, maaari security. Mayroon nga nagsisecurity dyan. Hindi nga ayaw tanggapin yung ibibigay ni Supremo o ibibigay ko. Kasi alam niya, kulang ang pera natin para sa sapat na lakad natin. Sa isang lakad lang namin, gumastos kami ng humigit kumulang 70,000. Ano yung purpose na yun? Para ma-maintain natin ang numbers, makakadagdag ng numbers, kasi yung numbers na yan ay baka makuha sa kabila. Kung makuha yung numbers na yan, sayang yung numbers na yan. Nang dahil lang sa hindi magkaintindihan yung dalawang pinuno na pasaway ang isa. Walang ginawa kung hindi sakit sa ulo, stress. Huwag kayong mag-stress kasi nga ang iniisip namin paanong peacefully na mapalitan ang Pangulong Marcos para mabago ang 119 million Filipinos, and yet ikaw lang isa, pasaway ka. Ano ba ang maikontribute mo? Ano ba ang naitulong natin para manilip ka? O manilip kayo? Napakaliit na halaga. Ay Diyos ko, sabi nga ni Supremo hindi siya nagbibiro. Papatayin ko siya kung nag-corrupt siya. Nagbibiro ba si Supremo? Pag nag-corrupt siya, papatayin ko siya. Yun ang public announcement yun. Baka hindi nyo nakita. Panoorin nyo yung mga video niya. Ay matindi naman kayo. Ang grupo natin is anti-corruption. Hindi nyo ba naintindihan? Nagdududa kayo? Halos buhay na namin ang pinapalit namin para lang mabago ang bansang Pilipinas. Tapos kayo, ang sarap ng buhay nyo, manita lang kayo, magmaritis lang kayo. Grabe naman tayo, ano? Kaya ko sinasabi ito sa publiko. Kasi nagdugtong-dugtong na yung maritis. Kayo naman mga maritis na mahilig magduda, kung wala kayong magawa, manahimik rin kayo.
Kaya nga ayaw kong humawak ng pera sa totoo lang. Kasi nga, hindi mo pa ginagawa, pinagdududahan ka. Yan ang hindi ko kayang tanggapin na pinagdududahan ka. Nung ako'y naging course director nga ayaw ko humawak ng pera. Pero yung mga kasama ko nakikiusap, sabi niya, sir, tanggapin mo na. Ang ibig sabihin kasi, para sila makahawak na ng pera. Para sila rin sa totoo lang, para makapag-kurap. Ako, wala akong hilig niya humawak ng pera. Ayun, sumablay tuloy ako. Kasi tanggap ako ng tanggap bilang isang course director. Tanggap ako ng tanggap, pero ang ibang humawak ng pera. Ayun, na-discretion ako. 70,000 lang, munti pa ma-discretion ang servisyo ko. Dahil nga sa katangahan ko nga sa pera. Kasi nga, ang iniiwasan kong position, yung finance officer at saka logistic officer, nandiyan kasi ang corruption. Kaya ayaw ko na position yan. Gusto ko pang ibinigay sa akin ng pera, yun lang yung talagang gagustusin ko. Walang extra money. Kasi pag mga extra, may mga tukso. Kaya ayaw ko umawak ng pera. At tamad ako mag-compute, tamad ako mag-clearing. Kung sino pa yung magnanakaw, yun ang magaling na hindi na-charge ng corruption. Because they are focused for clearing purposes. Paano sila makaklear? Paano sila? Tuturuan pa nga sila ng OTIA yung OTIA sa IEP, yung OTIA. Hindi ko alam yung Office of Inspector ba yun? Ewan ko, hindi ko na alam. Accountability, yung A. Parang parang COA, yung OTIA. Tuturuan pa sila, ganito ang clear share para hindi ka ma-charge ng grabbing corruption. Tuturuan pa ng OTIA. Anong gamit ngayon ng OTIA? Magdidikta pa. Pagdating sa unit, pupuntahan, pagbalik, yung sasakyan, pagpasok sa di ba mayroong sa mga labas ng mga factory, pagpasok, paglabas may kilo, o pagpasok kinilo, paglabas kinilo, o nadagdagan yung kinilo ng sasakyan, gano'n ang nangyari. Iba tuloy na punta ng kwento ko Kasi ang daming mga mahilig magduda, wala namang ginagawa. Kung hindi pasaway lang. Hanapan mo ng tao, marami sir. Asaan? Wala ang may turo. Kundi sarili niya lang. Anong gamit niya sa laban natin kung sarili mo lang? Kahit maisog ka na maisog Anong gamit na nag-iisa ka? Sabi ko, you provide or you organize. Wala, hanggang sana ilang buwan na. Halos wala may bigay sa akin. Tapos pag naghanap, namatindi. Okay, so much for that. Kaya ko pinapaliwanag yan. Gusto kong malaman nyo kung saan kayo magchat-chat o magte-text. Hindi na lang puro akin. Hanggang ngayon, ang dami dito. Tingnan nyo sa isang cellphone ko. Ayan tingnan nyo Hindi pa bukas lahat yan Ayan Ayan, hindi pa bukas lahat. Hindi ko mabuksan. Kasi pag binuksan ko yan, pag binuksan ko yan, lahat yan, maraming tanong ng tanong, hanggang umabot ng 15 minutes. Kung 10 yan, ay di mahigit 3 oras. Ayan hindi ko pa nabubuksan yung iba. Yung iba sa lampas na nandito pa sa dami na yung bubuksan ko. Ito sa isang cellphone ko, umaabot na yan ng 60 messages. Samot-saring mga problema, samot-saring tulong. Ayan pinipili ko lang iba Isa-isang cellphone lang yung isa pa, itong ginagamit ko. Akala nyo kasi, Diyos ko, kaya ko lang pinapaliwanag kasi para lahat makaintindi. Para lahat makaintindi. Minsan kanina, high blood talaga ako Katatawag lang kahapon, kahihingi ng pera, tapos kahihingi ngayon, tapos isilipan ka pa.
Diyos ko. Sabi nga natin, we are anti-corruption. Tapos magmumula sa atin. Kaya nga, FGF, take note, mortal sin. Ang corruption sa atin. Kaya be careful kayo lahat ng Filipino guerrilla force, especially the commanders. Huwag kayong gumawa ng pera dyan sa inyo. Unless may blessing galing sa taas, galing sa amin ni Supremo. May mga commanders ayaw talaga kasi ayaw pagdudahan sila. Kaya all commanders, huwag kayong gumawa ng pera dyan sa baba without clearance sa amin ni Supremo. Kasi nandyan yung tukso. Okay. Ito, ibibigay ko sa inyo ang mga kukontakin nyo. Hindi lang puro akin. Sorry sa mga kasi napipressure na rin ako na punong-puno na rin ako Pero sa ngayon, siguro mga ilang araw, medyo press na yung utak ko kasi mababawasan yung aking responsibility because mayroon ng papalit sa akin as chief staff. So, tutulungan ko na lang siya sa function. Bilang isang deputy, wala na siya. Tahimik na lang siya. Wala siyang gagawin. Kung hindi magbablog na lang ako. That is the job of deputy. Parang vice president, walang trabaho. Walang trabaho ang vice president. Kung hindi maghintay ang utos ng presidente, yun lang yun, kanya. Pag inutusan siya, pag hindi siya inutusan, huwag kang makialam. Kasi nandiyan yung secretary, nandiyan yung treasurer. Kumbaga sa AFP parlance, military parlance, huwag kang kikilos, huwag kang kikilos nang hindi ka nautusan ng commander. Hayaan mo yung chief staff magtrabaho in behalf of the commander. Okay, ito yung pangalan ng pana. Okay. Ito yung FB page natin, Okay, may sumingit. FB page. FGF page, FGF page. Filipino Guerrilla Forces. Yan ang search ng Filipino Guerrilla Forces. Yan yung ating FB page ko. Lahat nandyan, lahat ng gusto nyo malaman. Ngayon, ito yung mga ano na yan? Gob Willie. Siyang chief of staff ng Metro Manila. Siyang chief of staff. Gob Willie. Gob Willie. Okay. Ito ang deputy and chief of staff ng Region 3. Johnny Capulong. Okay, overall. Overall. Patungkol sa personnel, kung gusto niyo sumali, overall, kahit sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, si Lieutenant General, Major General Rigi Syuko, siyang ating J1. Yung kanina na nauna ay si Major General Gob Willie. Si Major General Gob Willie. Ang pangalawa kanina, Johnny Capulong, Brigadier General Johnny Capulong. So sumunod si Major General Rigi Syuko. Ang pangatlo na pakita ko, si Lieutenant General Ador G. Gonzales. Siya ang Northern Luzon Command. Ang sakop niya is Region 123 INCAR. Kung may problema kayo, diyan kayo mag-chat sa kanya. Region 123 INCAR. Lieutenant General Ador G. Gonzales. Okay. Ito naman, siya ang Southern Mindanao. Southern Mindanao Command. Region 11 at saka 12. Region 11 and the 12. Lieutenant General Cirili. Ano yung middle initial niya? Cirili Alsalte. Alexander. Okay.
Cirili Alexandri Alsalti. Siyang commander ng Southern Mindanao, Region 10, Region 11 and 12 ang sakop niya. Okay. Major General Tata Glumalid. Glumalid, Region 6, siyang commander ng Region 6. Okay. Northern Mindanao Commander, Region Mindanao Commander, ang sakop niya, Region 10 and 13. Lieutenant General Attorney Sansan Blue Bernabe, isang abogado. Yan yung kanyang kwan. Sakop niya, Region 10 and 13. Okay, Lieutenant General Romy Satparam. Ang sakop niya, Southern Luzon Command. Siya may sakop ng Region 4A, 4B, and Region 5, Bicol. Siya ang commander, Lieutenant General Romy Satparam, FGF. Okay. FGF International Commander, Major General Kevin Durdulao. Siyang International Commander. Okay, Region 8 Commander, Major General Benedict Gonzales. Major General Benedict Goodies, Region 8. Okay. In regard sa mga report ng intelligence, si Major General Larnab, siyang intelligence natin. Siyang intelligence natin. Kung may mga information, trolls, bayan ng vloggers, mga other information, sa kanya mo ipadala. Kaya ngayon pa lang, i-print nyo na sila para madali nyo makontak. Major General Lar Navarra, siyang intel natin. So, dyan nyo ipapadala. Oy, mayroon pa pala. Okay. Major General Robert Barbosa ng Region 2. Region 2. Kung mayroon kayo problema, Region 2. Robert Barbosa, Major General FGF. Oy, mayroon pa pala. Ay, wala na. Wala na. So, yun. Doon nyo ipadala. Hindi lahat sa akin, ha. Very clear na, ha. Ano mga information, yan na yan. Yan ang ipapadala ko sa inyo. Hindi puro na lang akin. Puro akin ang akin. Ha? Wala na. Hindi na ako makapagpa... Wala na, okay na. Medyo mababawasan ang aking stress kasi magiging diputa na ako, deputy. Nakagano na lang ako. Kumbaga sa ako, nagtatrabaho, nakagano na ako. Hindi ako pwede makialam because there is a tube stop. Ganun na lang ako. Pero dahil transition period, dahil hindi man ito, wala talaga tayong standard struktura, functioning, nagsisimula pa lang tayo. Kaya guerrilla approach natin. So pag guerrilla, anything available, yun ang gagamitin natin para to be success on our mission. But tutulungan ko rin ang kapalit ko na sa tube stop ang mista ni Supremo. Saka ko na i-announce. Ang kapalit ko, mista ni Supremo, PME 83, isang abogado. Nako, bigat na lang ito. Abogado. PME 83 pa. Nako, mamaya saka ko na i-announce yan. So, yun lang muna gusto ko iparating sa inyo. Ano pa mga commanders? Yung mga walang pa naman, wag nang wag nang i-chat-chakin. Pero last word ko, succession of command. Succession of command. Mamatay ako, may kapalit ako.
Mamatay Supremo, may papalit ako. Ngayon ang tanong ko, doon sa mga napadala ko ng succession of command, be sure na you act as a commander, as we have a commander Commander Supremo. Dapat mag-act tayo as kung sino man maging Supremo. Dapat mas matapang pa kay Supremo ang papalit yan pag nawala si Supremo. Now, if you think na medyo mahirapan kayo, you better resign para may arrange ko uli. Mga commanders na nakalista sa succession of command, ngayon kung medyo nag-aalangan kayo, ngayon pa lang, sabihin nyo na sa akin para mabago ko ang succession of command. Sunod-sunod ito, kahit patayin nyo 10, mayroon pa rin susunod. Patayin nyo 20, mayroon pa rin susunod. Ganun lang kasimple ang succession of command. So, nananawagan ako, commanders, mga delegated as successor of the command, kailangan panindigan natin ito. And commanders, we have enough time. Kung hindi kaya, you resign. Kung hindi kaya makapaglaban, you resign. Yun yung hiling ko, mga commanders. Kasi baka umaasa tayo, may commanders dito, natakot na, umatras na. Actually, mayroon na ako nararamdaman Para bang marami nang alibay, natakot na. Yun ang problema. At marami rin ako mga kaibigan, classmate. Umiiwas kayo sa akin. Bakit naiiwas kayo? Natakot kayo? Natakot kayo? Hindi kayo siguro natakot sa kamatayan, pero natakot kayo madamay. Sino ang asa natin kung natatakot tayong lahat? Dapat hindi tayo matakot. So, yun lang, paalala ko. Kailangan maiksi para masundan nyo ang aking mga vlog. At ito ay ipapasa ko ng ipapasa. Lahat ng makukulit, papasahan ko nito. Maraming salamat. Bye-bye. Good afternoon and good evening and good morning sa lahat ng mga Pilipinong makabayan, makabansa, makakalikasan, makapanginoon at makatao. Salamat.